Naisip mo na ba, yung lahat ng pagod mo para maging isang mabuting Kristiyano? Yung bang laging may sinusunod na rules? Oo, tama. Yung mga sinusunod mong listahan ng mga dapat at hindi dapat gawin. Yung pagpapagod mong patunayan ng sarili mo araw-araw. Nakakapagod yon, di ba? Sobra. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na um, baka yun pa yung mismong nakakasakit o bumabastos sa Diyos ngayon? Isipin mo yan. Welcome sa ating masusing pagtalakay para sa araw na ito. Medyo mabigat na simula agad yan, ha? Kailangan kasi para ito sa iyo na nakikinig ngayon. Oo, ikaw, na baka pagod na sa pagdadala ng mabigat na backpack ng relihiyon. Sa usapan natin ngayon, kukunin natin ang mga malalalim na teksto mula sa Biblia, partikular na yung mga sulat ni Apostol Pablo. At hihimayin natin ang isang katotohanan na napakalalim pero sobrang practical. Ayun, kasi ang misyon natin dito ay ipakita sa iyo ang tunay na kahulugan ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging kumpleto kay Kristo. Tama ka dyan. At kahit na galing sa malalalim na pag-aaral ng teolohiya ang mga sanggunian natin, ang layunin natin dito ay hindi para magdagdag ng paribagong teorya sa utak mo. Hindi tayo magle-lecture Oh, dito. hindi ito lecture. Ang layunin nito ay pastoral at devosyonal, kumbaga. Sadyang idisenyo ang mensaheng ito upang magbigay sa iyo ng matinding kapayapaan sa isip. Para makainga ka ng maluwag. Eksakto. Para alisin yung mabigat na pasanin ng mga panreliyong ritual na madalas mong ipinapataw sa sarili mo. Titignan natin ng malapitan kung ano ba talaga ang nasa orihinal na teksto ng walang halong tradisyon ng tao. Gusto kong simulan tayo sa pinakapundasyon sana. Kasi kadalasan kapag pinag-uusapan ang kaligtasan, nakatanim na sa isip natin ang salitang hirap. Parang kailangan mong pagpawisan. Oo, parang isang mataas na hagdan. Kailangan mong gumapang sa bawat hakbang at kapag nadulas ka, ay babalik ka sa ibaba. At bakit ganito tayo mag-isip, di ba? Kasi sa mundo natin, lahat ay nakabase sa transaction. Nagtatrabaho ka kaya ka sumuswerdo. Pero ayon kay Pablo, ang kaligtasan daw ay isang oblesyon o isang ganap na libreng handog mula sa Diyos. Walang sino man ang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas. At dyan nagkakaroon ng matinding panhoob na problema ang marami sa atin. Bakit kaya? Dahil ba feeling natin may utang tayo? Oo, kasi ang likas na reaksyon natin bilang tao ay, teka, hindi ko ito pinaghirapan. Kailangan ko itong bayaran. Parang kailangan kong patunayan na karapat-dapat ako sa regalong ito. Parang nakakahiya lamang tanggapin lang ng libre. Ganun na nga. Pero malinaw ang argumentong ibinibigay ni Pablo dito eh. Kung kaya nating iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa o sariling pawis, mawawala ng saysay ang krus ni Kristo. Grabe yun, mawawalan ng saysay. Oo. Para mo na ring sinabi na hindi sapat ang ginawa ng Diyos, kaya kailangan mong dagdagan ang sarili mong kontribusyon. Mababaliwala ang mismong biyaya ng Diyos. Gustong gumamit ng isang modernong analohiya para mas maintindihan natin ito. Isipin mo na nakapag-download ka ng isang napakagandang video game. Mahilig sa games yung makikinig panigurado. Diba? Pero hindi ito yung libreng version na maraming nakalak. Binili ito ng isang kaibigan mo para sa'yo. Fully paid na. Unlock na lahat ng levels. May unlimited na buhay pa. Oo, at gumagana na lahat ng cheat codes para manalo ka. Tapos, imbes na i-enjoy mo yung laro pilit kang naghahanap ng paraan para magbayad ng mga microtransactions gamit ang sarili mong pera. Para lang maipanalo yung level na tapos na. Di ba nakakabaliw iyon? Napakagandang paglalarawan yan. At ang mas nakakalungkot, madalas ganyan natin tratuhin ng Diyos eh. Pilit nating binabayaran ng isang bagay na matagal na niyang binayad. Tama. At ipinapaliwanag ng mga sanggunian natin ang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos na ganap na libre ang kaligtasan. Bakit nga ba? Kaya ito, nakabase sa dalisaya na biyaya, ay upang walang sinuman ng makapagmalaki. Para walang yabangan. Eksakto! Tingnan mo kung ang kaligtasan mo ay nakabase kahit kaunti lang sa gawa mo, magkakaroon ka ng dahilan para purihin ang sarili mo. Masasabi mo na, nasa langit ako dahil mabait ako. Pero hindi ganun Hindi talaga. Ang pananampalataya ay hindi isang gawa o trabaho para makuha ang atensyon ng Diyos.
Ito ay simpleng daluyan lamang, parang tubo kung saan ibinubuhos sa atin ang kanyang katuwiran. Pero teka muna, dito ako magtatanong, para sa iyo na nakikinig ngayon, dahil alam kong naiisip mo rin ito. Ano yon? Kung fully paid na ang ticket ko at libre lahat at hindi ko kailangang pagtrabahuhan, hindi ba ito mag-encourage ng katamaran? Yung pwedeng abusuhin yung biyaya. Oo, pwedeng sabihin ng isang tao na, ligtas na pala ako eh. Di pwede na akong gumawa ng kahit anong kasalanan na gusto ko bukas. Kasi babayaran naman ng biyaya, di ba? Paano natin sasagutin yun? Isa yung napaka-natural na tanong. At dyan madalas natakot ang mga relihiyosong pinuno kaya sila nagdadagdag ng mga patakaran para makontrol ang tao. Para matakot yung tao na magkamali. Tama, pero ang hindi nila naunawaan ay ang kapangyarihan ng mismong biyaya. Kapag naunawaan mo talaga na iniligtas ka hindi dahil magaling ka, kundi dahil sa labis na pagmamahal ng Diyos. Kapag nakuha mo yung katotohanan na ikaw ay isang pulubi na inampon ng hari at ginawang maharlika, Ayun. Ang natural na reaksyon ng puso mo ay hindi ang bastusin ng hari. Ang reaksyon mo ay ang mahalin siya pabalik at mamuhay na nararapat sa bagong pangalan mo. kaya yung pananampalataya natin ay hindi nga galing sa atin. Hindi eh. Ayon kay Pablo, si Kristo ang nagsimula at nagpasakdal ng pananampalatayang ito. Nangyayari ito out of His faith o mula sa kanyang pananampalataya papunta sa atin. Kaya ang lahat ng kaluwalhatian ay bumabalik sa Diyos lamang. Okay, so kung hindi na natin kailangang magbayad ng mga microtransactions, ano ba eksakto ang hawak natin ngayon? Ano ang binili ng regalong ito para sa atin? Ang mga mananampalataya ay idiniklara ng kumpleto sa Kanya o punong-puno, filled to the full, kay Kristo. At gusto kong idiin ang puntong ito. Ang konsepto ng pagiging kumpleto ay napaka-absoluto. Walang gray area. Walang antas o degrees ang pagiging kumpleto. Hindi ka pwedeng maging medyo kumpleto o 70% kumpleto. Parang baso, di ba? Kapag puno na ang isang baso, puno na ito. Tama. At kapag dinagdagan mo pa ng tubig ang basong puno na, aapaw lang ito at masasayang. Dahil ginawa na tayong ganap na kumpleto ng Diyos kay Kristo, wala nang anumang panlabas na etwal ang makakapagpabuti pa sa ating katayuan sa Kanya. Wala ka nang maidadagdag para mas mahalin ka niya bukas kesa sa pagmamahal niya sa iyo ngayon. Totoo yan. Gusto kong gamitin yung analohiya ng isang obra maestra. Sabihin na nating yung ang Mona Lisa na ipininta ni Leonardo da Vinci. Perfecto na ito, di ba? Tapos na. Masterpiece na siya. Isipin mo na nilapitan mo ang Mona Lisa. Tapos kumuha ka ng murang pentel pen o Crayola at dinagdagan mo ng bigote. O kaya pinilit mong kulayan ng background kasi feeling mo may kulang. Masisira mo lang yung painting. Eksakto. Hindi mo ito papagandahin, sisirain mo lang ang obra maestra. Ang pagtatangka nating idagdag ang ating mga sariling ritual sa tapos na gawa ni Kristo ay parang pagguhit ng Crayola sa Mona Lisa. Magandang larawan yan. Pero aminin ko at alam kong nararamdaman mo rin ito na nakikinig sa atin ngayon, hindi ako feeling complete araw-araw. Mahirap naman talagang maramdaman yun lagi eh. Kasi kapag nagagalit ako sa traffic o kapag nagkakamali ako sa pamilya ko, feeling ko bagsak ako. Paano ko itutugma ang pakiramdam ko sa katotohanan ito? Iyan ang malaking laban natin eh. Ang labanan sa pagitan ng ating nararamdaman at ng obyektibong katotohanan. Ang nararamdaman mo ay nakabase sa sitwasyon mo sa mundo, pero ang katotohanan ng iyong pagkakakumpleto ay nakabase sa ginawa ni Kristo, hindi sa emosyon mo. So kahit hindi ko feel, totoo pa rin siya. Oo, kumbaga, kung ikaw ay may legal na titulo ng lupa na nagsasabing sa iyo ang 1 ektaryang lupain, kahit umiyak ka araw-araw na pakiramdam mo ay wala kang lupa, hindi mababago noon ang legal na dokumento. Sa paningin ng Diyos, selyado na ang dokumento mo. Ayun, ganun ang kasiguraduhan natin. Kumpleto na tayo. Bakit kaya ang daming nagtuturo na kailangan pa natin ng Kristo plus ibang bagay? Tulad ng mga ritual, pagbabautismo sa tubig, at mahabang listahan ng mga bawal para masigurado ang kaligtasan. Marami talagang nagtuturo niyan. Kung kumpleto na ang titulo ko, bakit kailangan ko pa ng mga seremonyang ito? Para masagot natin yan, kailangan nating intindihin kung paano nagturo ang Diyos sa kasaysayan.
Nasanay kasi ang mga tao sa pamamagitan ng lumang sistema, particular sa lumang tipan. Yung mga batas ni Moises? Tama, ang mga ritual tulad ng circumcision, mga batas sa pagkain, mga seremonya sa templo, at maging ang pagbabautismo sa tubig, ang lahat ng ito ay sadyang ibinigay ng Diyos noon. Pero may purpose yun, di ba? Meron, pero hindi sila ang mismong katotohanan. Inilalarawan sila bilang mga anino o shadows lamang. Mga anino lang pala. Parang, picture book ng Diyos. Eksakto. Sila ay bahagi ng isang picture book na ginamit para turuan ang bansang Israel noong sila ay parang mga bata pa sa espiritual na pag-unawa. Kailangan nila ng mga pisikal na bagay para maintindihan ang mga espiritual na konsepto. Pero ngayon, nandito na ang mismong realidad at substansya na walang iba kundi si Kristo. Ang mga anino at ang picture book ay hindi na kailangan. Ganun na nga. Kung nandyan na ang taong mahal mo, sa harapan mo mismo, haharap ka ba sa pader para kausapin ang anino niya? Siyempre hindi. Nakakatawa kong isipin. Di ba? Ang pagbabalik sa mga ritual na ito ayon sa turo ni Pablo ay pagtalikod sa mismong substansya. Isa itong uri ng paglapastangan sa sapat na gawa ni Kristo dahil sinasabi mo na kailangan mo pa rin ng anino kahit nandyan na siya. Ganun na ganyan yung naisip ko eh. Kapag kasama mo na ang asawa mo sa kwarto, hindi mo natititigan ang lumang litrato niya sa wallet mo para kausapin iyon, di ba? Kasi nandiyan na siya physical sa harap mo. Oo. At heto ang isang napakagandang detalye na nabasa ko sa mga notes natin habang pinaghahandaan natin itong pag-uusap natin. Tinalakay dito ang maling akala tungkol sa bautismo. Sige nga, pakinggan natin yan. Karamihan sa atin kapag narinig ang salitang bautismo, agad na naiisip ay paglubog sa literal na tubig, di ba? Pero alam mo ba na ang unang bautismo sa Biblia, yung pagtawid ng mga Israelita sa dagat na pula sa ilalim ng pamumuno ni Moises, ay isang tuyong bautismo. Dry baptism ang tawag nila dyan. Oo, dry baptism. Walang nabasa sa kanila. Magandang pag-usapan yan dahil binabasag nito ang ating mga tradisyonal na kahon. Paano nangyari na bautismo yon kung tuyo sila? 'Di ba? Dumaan sila sa tuyong lupa dahil hinati ng Diyos ang dagat. Ang nakakagulat, ang tanging mga nalubog at nabasa ng tubig ay ang mga taga-Ehipto at sila'y namatay. Kabaligtaran ang iniisip natin. Kaya pala, hindi palaging literal na tubig ang ibig sabihin ng bautismo sa kasulatan. Sa halip ito ay isang mekanismo ng identifikasyon o pagkakakilanlan. Nakipag-isa sila kay Moises. Ayon, nabautismuhan ang mga Israelita kay Moises, ibig sabihin nakipag-isa sila sa kanyang pamumuno at tuluyang humiwalay sa Ehipto. Walang kinalaman ng literal na H2O doon. Diyan nagiging malinaw ang lahat. Ipinapakita nito kung bakit nung sinabi ni Pablo sa aklat ng Epeso na mayroong isang bautismo, hindi literal na tubig ang tinutukoy niya. So ano yung isang bautismo na yon? Ang tinutukoy niya ay ang bautismo sa Espiritu. Dahil ang bautismo sa tubig ay anino lamang ng nakaraan. Ang tunay na espiritual na bautismo ang gumagawa ng pinakamahalagang bagay para sa atin ngayon. Pinag-iisa tayo nito sa mismong kasaysayan at buhay ni Kristo. Ito yung tinatawag nating union with Christ. Eksakto. Okay, dyan tayo huminto sandali kasi napakalalim yan. Gusto kong maintindihan talaga natin ang mekanismo. Paano ba ito gumagano? Baka iniisip mo na nakikinig sa atin ngayon. Paano nangyari na yung ginawa ni Kristo 2,000 taon na ang nakalipas ay naging akin ngayon? Oo, paano tumawid yun sa panahon, di ba? Oo, paano ako namatay kasama niya sa krus, wala pa naman ako sa mundo noon. Pakipaliwanag nga ang mekanismo nito. Paano tayo pinag-iisa sa kanya? Para maintindihan natin kung paano ito gumagana sa kabila ng oras at espasyo, isipin mo ang konsepto ng pagiging kinatawan o representative. Bibigyan kita ng mas simpleng larawan. Sige, ano yan? Isipin mo na meron kang isang pahina ng papel. Ang papel na ito ay ikaw. Ngayon, kinuha ko ang papel na ito at isiningit ko sa loob ng isang makapal na libro. Ang libro na yon ay si Kristo. Okay, nakaipit na yung papel sa libro. Mula sa sandaling iyon, kung saan ko dalhin ang libro, nandoon din ang papel. Kung ibaon ko ang libro sa lupa, nakabaon din ang papel. Kung iangat ko ang libro sa pinakamataas na istante, nakaangat din ang papel.
Kasi nasa loob siya ng libro. Tama. Dahil ang papel ay nasa loob ng libro, anumang mangyari sa libro ay nangyayari sa papel. Hindi kailangang maglakbay ng papel ng mag-isa. Wow, ang galing ng larawan na yan. Kaya pala paulit-ulit na ginagamit ni Pablo ang pariralang in Christ o kay Kristo. Hindi lang iyon pampaganda ng sentence, literal na nakapaloob tayo sa Kanya. Eksakto. Sa pamamagitan ng bautismo sa Espiritu, inilagay tayo ng Diyos sa loob ni Kristo, kaya ibinilang na namatay tayo kasama Niya. Ang ating lumang makasalanang pagkatao ay ipinako sa krus kasama Niya. Tayo ay inilibing kasama Niya, binuhay, ibinangon at ang pinakakamangha-mangha sa lahat, tayo ngayon ay itinuturing na nakaupo kasama Niya sa pinakamataas na kalangitan sa kanan ng Ama. Ito ay ginawa mismo ng Diyos. Isa itong operation of God. Wala itong kinalaman sa anumang ritual na ginawa mo o gagawin mo. Tinatawag din itong circumcision na hindi ginawa ng kamay, di ba? Isang purong espiritual na pag-alis ng ating makasalanang kalihasan. Diyan papasok yung analohiya na legal kang inampon sa isang maharlikang pamilya. Kinuha ka sa lansangan at ang hari mismo ang pumirma ng adoption papers. Mula sa sandaling mapirmahan ang mga legal na dokumento, nagbago na ang buong pagkakakilanlan mo. Ang nakaraan ng hari ay naging nakaraan mo na. At ang yaman niya ay naging yaman mo. Pero muli, ibabato ko itong pushback kasi napaka-practical nating mga Pinoy. Kung nakaupo na ako sa pinakamataas na kalangitan kasama ni Kristo, bakit araw-araw nandito pa rin ako sa lupa, pisikal, na nahaharap sa mga problema? Ang daming na-stress sa ganyan. 'Di ba? Nagbabayad ng bills at nai-stress sa mga taong nakapaligid sa akin. Paano ko pamumuhayan ang dalawang magkaibang realidad na ito? Napakahalagang tanong yan. Ang sagot ay nasa pag-unawa na meron tayong posisyon at meron tayong kasalukuyang kondisyon. Posisyon at kondisyon. Oo. Ang kondisyon mo sa lupa ay pansamantala at dumadaan sa proseso. Pero ang posisyon mo sa kalangitan ay permanente at perfecto na. Kapag alam mo ang posisyon mo, nagbabago ang paraan ng pagharap mo sa kondisyon mo. Lumalaban para manalo, nakatayo ka na sa posisyon ng tagumpay. Kapag may dumating na problema bukas, hindi mo na iisipin na pinarurusahan ka ng Diyos dahil alam mong ang truest identity mo ay nakatago at ligtas kasama ni Kristo sa kalangitan. Ang ganda niyan, hindi ka na lumalaban para manalo, nakatayo ka na sa posisyon ng tagumpay. Pero magtatanong ulit ako. Sige, ano yun? Hindi naman pwedeng puro posisyon lang sa espiritu at state of mind ang aasahan natin, di ba? Dapat may konkretong kinabukasan na naghihintay para sa atin. Ano ba ang ultimate endgame natin? Saan ba patungo ang lahat ng ito? Dito natin bubuksan ang pinakamalalim na bahagi ng mga sulat ni Pablo. Ipinapaliwanag niya na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang dakilang misteryo o lihim. Lihim. At bakit ito tinawag na lihim? Kasi ipinago ito ng Diyos sa mismong sarili niya noong mga nakalipas na panahon at henerasyon. Hindi ito isinulat sa mga propesiya ng lumang tipan. Ayon sa Biblia, kung nalaman ito ng mga pinuno ng mundong ito o ng mga puwersa ng kadiliman, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. So sadyang itinago siya. Ang lihim na ito ay ipinahayag lamang kay Apostol Pablo noong siya ay nakakulong na. So ano ba itong lihim na ito na napakatindi na kailangan pang itago ng matagal? Ibinubunyag ng lihim na ito ang paglikha ng isang bagong kalikasan, ang tinatawag na bagong tao o ang simbahan na kanyang katawan. Bago ito, mayroong malaking pader sa pagitan ng mga Hudyo at Hentil. Yung may hiwalayan kumbaga. May mga taong may access sa Diyos at may mga taong nasa labas. Pero sa katawan na ito, winasak ang pader. So sa katawan na ito, walang pagkakaiba ang mga tao. Walang anuman. Pantay-pantay ang lahat. Walang Hudyo o Hentil, walang alipin humalaya. Ang lahat ay pinag-iisa sa iisang katawan. Grabe, ang ganda pakinggan noon. At ang ating pag-asa ay hindi isang makalupang kaharian. Hindi katulad ng mga pangako sa bansang Israel noon na magkakaroon sila ng lupain at palasyo dito sa lupa. Ang ating tadhana ay super heavenly.
Super heavenly. Ayon sa isinulat ni Pablo, ang buhay natin ay kasalukuyang nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Ngunit kapag nahayag na si Kristo na ating buhay, tayo rin ay mahahayag kasama niya sa kaluwalhatian, manifested with Him in glory. Kailangan natin namnamin yan ng mabuti. Tayo rin ay mahahayag kasama niya sa kaluwalhatian. Napakagandang isipin na ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa simpleng pagpapatawad lang ng kasalanan. Hindi lang tayo nilinis, kumbaga. Oo, madalas kasi hanggang doon lang ang naisip natin na nilinis lang tayo para hindi tayo mapunta sa impyerno at maparusahan. Parang nakahinga lang tayo ng maluwag. Pero nagtatapos pa lang ang plano ng Diyos sa isang pagpapakita kung saan kasama tayo sa mismong luwalhati ni Kristo. Kasama tayo dun sa dulo. Hindi tayo simpleng audience na nakaupo sa dilim habang nanonood sa Kanya sa entablado Nandun tayo sa mismong entablado kasama niya, parehong nasa liwanag at kaluwalhati. Iyan ang nakakapangilabot na lalim at yaman ng biyayang inilalarawan sa mga tekstong ito. Kapag talagang nakita mo kung ano ang ibinigay sa iyo, tinatanggal nito ang anumang pangangailangan mo na subukang pabutihin pa ang sarili mo sa pamamagitan ng iyong sariling lakas o mga ritual na anino lamang. Kasi the work is already done. Tama. Ang tanging sagot na lang natin ay pagkamangha at pasasalamat. Kaya habang papalapit tayo sa pagtatapos ng usapang ito, himarin natin ang kabuuan para sa iyo na nakikinig sa ating ngayon. Nakita natin mula sa malalalim, ngunit napakalinaw na pag-aaral ng kasulatan, lalo na sa mga sulat ni Pablo, ang 4 na napakahalagang katotohanan. 4 na bagay. Una, ikaw ay iniligtas sa pamamagitan ng dalisay at libreng biyaya ng Diyos. Isang fully paid na ticket na hindi mo pwedeng pagtramahuhan, kundi tatanggapin mo na lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikalawa, ideklara na perpekto kang kompleto kay Kristo. Parang isang obra maestra na walang labis, walang kulang. Hindi ka na kailangang magdagdag ng sarili mong krayola. Ikatlo, ikaw ay espiritual na nakipag-isa sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Parang papel na nakapaloob sa isang libro na nadala sa pinakamataas na kalangitan. At pang-4, hindi dito nagtatapos ang lahat. Nakatakda ka para sa isang napakagandang kaluwalhatian. At ang pinakamahalagang konklusyon, ang lahat ng ito ay objektibong totoo na. Hindi mo na kailangan ng anumang makalumang relihiyosong ritual o maging ang mga anino ng tubig o mga batas sa pagkain upang masigurado ang iyong kaligtasan o mas mapalapit ka pa sa Diyos. Tama. Ang substansya, ang mismong realidad ay hawak mo na kay Kristo. Kaya para sa iyo na nakikinig sa akin ngayon, ang aplikasyon nito sa buhay mo ay sobrang praktikal. Maali mo nang ibaba ang mabigat na pasanin ng mga relihiyosong listahan na pilit mong ginagawa gabi-gabi para lang maramdamang okay ka sa Diyos. Pwede ka nang makahinga. Alam mo ba yung pakilamdam na palagi kang may utang na kailangang bayaran sa Kanya? Pwede mo na iyang bitawan ngayon din. Maari ka nang magpahinga sa tapos na gawa ni Kristo. Tunay na nakapagpapalaya ang makita na ang Diyos na mismo sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig ang gumawa ng lahat para sa atin. Kaya bago tayo maghiwalay sa pag-uusisa nating ito, babalik ako doon sa titulo ng lupain at sa pagkakakilanlan natin na nakaupo sa kalangitan na napag-usapan natin kanina. Gusto kong iwan sa iyo ang isang malalim na tanong na pwede mong pagnilayan habang naglalakad ka o nagmamaneho pa uwi. Pakinggan mong mabuti ito. Kung ang iyong tunay na pagkamamayan ay naroon na sa pinakamataas na kalangitan at ang buhay mo ngayon ay perpektong nakatago at protektado sa mismong loob ni Kristo, paano kaya mababago ng absolutong katiyakan ito ang paraan ng pagharap mo sa iyong mga pinakamabibigat na takot at pag-aalala bukas ng umaga? Hanggang sa muli.